Yo mga kaibigan o mga kasangkay. Ito, mayroon lang tayo isi-share doon about doon sa ating mga samahan dito. Kasi unang-una, pag halimbawa nagpapatawag sila ng mga usapin, dapat ang dadating lang doon kung sino yung founder ng samahan mo, yan lang dapat ang pupunta doon. Kailangan hindi pwede yung mga hindi kasama doon. Yung founder, ibig sabihin, sino may-ari ng grupo mo, iyan dapat nandun lang. Kasi ang nangyayari, hindi ka man kasama doon, napupunta ka pa rin doon sa usapin. Ito ang sana, itong mga usapin natin dito sa trabaho natin, kailangan magkaroon ng linaw kung saan talagang papunta. Kasi unang-una, maraming mga sigalot na nagkakaroon ng samahan dahil hindi nagkakaintindihan. Dapat bago tayo nagkakaroon ng mga reaksyon, kailangan unawain natin muna kung ano mga nalalaman sa usapin nila. Kasi pag nag-react kagad na di mo alam, ibig sabihin hindi mo pinapakinggan. Ito ang aking opinion lang doon sa mga usapin. Kasi kailangan natin tinatawag na magkaisa para malaman natin kung saan tayo pupunta. Hindi tayo nagsasapawan, hindi tayo nagpahatakan, nagpababa. Ang nangyayari, pag ikaw nasa posisyon, susulutin ka pa. Dapat hindi ganon. Dapat nagkakaroon tayo ng tinatawag na seniority. Dapat natin ang gawin natin. Mas lalo po tayo sa mga baguhan na hindi pa nila alam ang patakaran. Kailangan talaga matuto sila para magkaroon tayo ng mga tinatawag na pagpapakumbaba bawat isa sa atin. So sana itong aking share na mayroon po tayong mga natutunan habot doon sa mga founder ng grupo, diba? Grupo yun, grupo ng mga sama natin para alam natin kung ano ang gawin natin. Ang magsasabi lang yun kung sino founder na umattend doon sa meeting, dapat sila magano. Kasi pag yung nagpunta doon na hindi member lang tapos nakinig doon, mag-iiba-ibang usapan yan, hindi na magano. Mas maganda yung founder lang nag-uusap-usap. So sana itong aking isinare na nakakuha tayo ng idea. Maraming salamat po sa mga bumubuo ng ating samahan. Yo, huwag kalimutan, real talk lang ito.